Pumili kayo, kompormiso o digmaan. Yan mismo ang naging mensahe ng isang Iranian general noong nakaraang araw na direktang ipinadala sa Pangulo ng Estados Unidos. Naglabas ng ultimatum ang military ng Iran laban sa Amerika. Nagbanta sila na atakihin ng Israel, ipinangako nilang tatamaan ang bawat base ng US sa Middle East, at malinaw ang mensahe nila sa Washington, lisanin nyo ang buong riyon. Ang sagot naman ng US Navy, 4 na salita mula mismo sa kanilang pinakamataas na opisyal. We overmatched them significantly. Masigit ang kakayahan namin kaysa sa kanila. Sa loob ng susunod na mga oras, maghaharap na ang Amerika at Iran sa lamesa para sa maaaring huling pagkakataon ng diplomasya. Kapag bumagsak ang usaping ito, maaaring ito na ang simula ng isang digmaan na kayang baguhin ng balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Sa ngayong araw, narito ang tunay na nangyayari at kung bakit maaaring gumawa ang Iran ng isang napakalaking pagkakamali. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong February 5, 2026, humarap sa media si IRGC General Jose Deji at naghatid ng mensaheng ilang buwan lang na nakalipas ay hindi maiisip ng marami. Ayon mismo sa kanya na kapag nagbabanta ang Amerika na atakihin kami, dapat nilang malaman na ang una naming target ay ang Zionist entity. Abot ito ng aming mga missile at ito ang pinakamahina nilang punto sa region. Subalit hindi pa talaga doon natapos dahil dumating na ang ultimatum. Kung nais ng Amerika na makipagdigma sa amin, dapat nilang lisanin ang lahat ng kanilang base sa reyon at umalis ng tuluyan. Iyan ang aming layunin, ang pangunahing target namin ay ang policy ng Amerika. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbanta ang Iran. Sa loob mismo ng mga dekada, paulit-ulit nilang isinisigaw ang death to America, subalit maingat na iniwasan ang direktang confrontation sa puwersa ng Amerika. Subalit sa ngayon talagang mayroong nagbago. Lumalala na ang sitwasyon sa loob ng Iran at simula pa noong December, niyanig na ng malawakang protesta ang bansa. May mga ulat na umaabot na sa mahigit 30,000 ang nakitil sa marahas na crackdown ng gobyerno. Bumagsak na ang ekonomiya, halos mawalan ng halaga ang Iranian rial at mayroong mas nakakatakot pa. Batay mismo sa satellite imagery, tinatakpan ng Iran ng lupa ang mga pasukan ng kanilang nuclear facilities. Ito rin ang mga pasukang nabunyag noong nakaraang taon sa Operation Midnight Hammer, ang mga B-2 Spirit airstrike na tumama at nagpahina sa kanilang nuclear program. Hindi nila ito ginagawa ng basta-basta, naghahanda sila sa kung ano ang susunod. 12 oras matapos ang mga banta ni General Deji, humarap naman ng pinakamataas na opisyal ng US Navy sa daang-daang sundalo sa Naval Support Activity, Naples sa Italy. Si Admiral Daryl Caudell, Chief of Naval Operation, ay tinanong tungkol sa mga banta ng Iran at direkta mismo ang kanyang sagot. Hindi ko minamaliit ang mga pahayag ng Iran, subalit pagdating sa kakayahan at capacity, malinaw na masigit pa ang lakas ng puwersa ng Estados Unidos. Tinukoy niya ang Operation Midnight Hammer, ang mga airstrike noong nakarang taon na malinaw na nagpakita kung ano talaga ang kayang gawin ng Amerika. Ayon sa kanya, ang pangbobomba ng US sa mga nuclear facility ng Iran noong June ay patunay ng kakayahan ng military ng Amerika na magsagawa ng mga operasyon sa ganoong antas at kalawak na saklaw. At pagkatapos, dumating ang pinakamahalagang linya. May malinaw kaming kakayahan na magbigay sa Pangulo ng US ng mga military option kapag kinakailangan. Alam ito ng Iran at ang mismong katotohanan ng mayroong kaming ganitong kakayahan ay isang malakas na deterrent. Sa madaling sabi, hindi lang ito basta salita. Mayroong capacity, mayroong plano, at mayroong kakayahang isagawa yun anumang oras. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng overmatch. Ano ang itsura ng isang bansang masigit ang lakas kaysa sa kalaban? Sa kasalukuyan, ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ay nakapwesto na sa Arabian Sea, nasa loob ng striking distance mula sa Iran. Hindi ito basta barko lamang. Ang isang carrier strike group ay parang isang lumulutang na lungsod ng digmaan. May kasamang itong guided missile destroyer, cruiser na mayroong advanced radar system, attack submarine, at dose-dosenang fighter jets na kayang lumipad anumang oras, araw man o gabi. Mula sa dagat, maaari silang magsagawa ng precision strike sa loob lamang ng ilang minuto, at yan ang ibig sabihin ng overmatch. Hindi lamang mas malakas, kundi mas mabilis, mas technological at mas handa. At habang nagbabanta ng dalawang bansa, ang presensya ng isang aircraft carrier sa region ay hindi aksidente, isa itong mensahe. Isang mensahe na tahimik pero malinaw. Kung pipiliin nyo ang digmaan, talagang handa na kami. Ang carrier na ito ay mayroong dalang F-35C Lightning II stealth fighters, FA-18EF Super Hornet, at EA-18G Growler electronic warfare aircraft. Ang F-35C ay dinisenyo para makalusot sa mga pinakamakapal na air defense nang halos hindi napapansin. Ang Super Hornet naman ang workhorse ng Navy, mabilis, mabigat ang dalang armas at subok na sa aktwal na labanan. At ang Growler naman, yan ang eroplano na kayang bulagin ng radar ng kalaban
Pinapahina ang depensa bago pa man magsimula ang tunay na pag-atake. Hindi lamang nag-iisa ang carrier na ito. 3 Arleigh Burke-class destroyer ang nag-e-escort sa USS Abraham Lincoln. Ang bawat isa sa mga destroyer na ito ay may dosa-dosenang Tomahawk cruise missile, ang parehong sandata na ginamit ng Amerika sa mga precision strike sa Middle East sa loob ng maraming dekada. Isang pindot lang at kaya nilang tamaan ang target ng daan-daang milyang layo na mayroong eksaktong coordination. Subalit simula pa lamang ng mga bagay na yun. Sa kabuuan, mayroong 10 barko ng US Navy sa ngayon sa loob ng Central Command Region. Kasama ang Abraham Lincoln at 3 escort nito, may 2 pang destroyer sa Persian Gulf, isa sa Red Sea at 2 sa Eastern Mediterranean. At hindi pa doon nagtatapos ang build-up. Sa nakalipas sa 2 linggo, mahigit 100 cargo aircraft ng US Air Force ang sunod-sunod na dumating sa Middle East. Hindi sila nagdadala ng simpleng supply. Nagdadala sila ng Patriot Air Defense Batteries, mga THAAD missile defense system, ammunition, fuel, at lahat ng kailangan para masuportahan ang isang malawakang operasyong militar. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas, ito talaga ay paghahanda na. Habang nag-uusap ang mga diplomat sa harap ng lamesa, ang militar naman ay tahimik ng naghahanda para sa pinakamasamang posibleng senaryo. At sa puntong ito, talagang malinaw ang isang bagay. Kung sakaling mabigo ang diplomasya, hindi magiging limitado ang susunod na hakbang. Ang Ramstein Air Base sa Germany ay umahataw na ngayon ng 24 oras. Iyan ay malinaw na sinyalis ng isang malaking logistic surge. Kapag ang Ramstein na hindi na natutulog, ibig sabihin mayroong seryosong galaw ang Amerika. Na-deploy na rin sa region ng F-15 E-Strike Eagle, long-range strike aircraft, na kayang tumama sa mga malalayong target na mayroong precision. Kasama rin ang A-10 Thunderbolt II, ang tinatawag ng marami na tank killer na idinisenyo para suportahan ng ground forces sa mga aktwal na labanan. Mayroong ding EA-18G Growlers para sa electronic warfare at E-11A Airborne Communication Nodes, mga lumilipad na communication hub na nagsisiguro na hindi mapuputol ang command at control kahit sa gitna ng digmaan. Sa kabuuan, humigit kumulang 40,000 American service crew member ang nakaposisyon ngayon sa buong Middle East, kasama sa Qatar, Kuwait, Jordan at iba pang strategic locations. Kaya naman nang sabihin ni General Degi na mayroong madaling access ang Iran sa mga base ng Amerika, hindi siya mali pagdating sa location. Alam ng buong mundo kung nasaan ang mga base ng US at hindi yun lihim. Pero ang tunay na tanong ay hindi kung alam nila kung nasaan ang mga ito. Ang tanong ay may kakayahan ba silang umatake nang hindi sila madudurog sa kapalit? At doon nagiging mahina ang kanilang mga banta. Upang maintindihan kung bakit tila walang bigat ang mga pahayag ng Iran, kailangan nating balikan ang nangyari 8 buwan lamang ang nakakalipas. Isang pangyayaring nagpapaalala sa buong reyon kung ano ang ibig sabihin ng American Overwatch, hindi sa salita kundi sa aktwal na aksyon. June 2025, Operation Midnight Hammer, nagpadala ang Estados Unidos ng B-2 Spirit stealth bomber mula sa Diego Garcia sa Indian Ocean. Ang mga eroplano na ito na halos invisible sa radar at kayang tumama kahit sa pinakamalayong lugar sa mundo ay nakapasok sa Iranian airspace nang hindi nahuli. Tinarget nila ang Isfahan, Fordo at Natanz, 3 sa mga pinakaprotektadong nuclear facilities ng Iran. Kahit ang mga pinakamalalaking air defense system ng Iran, ang Russian-supplied S-300S at ang kanilang sariling Babar 373S ay hindi nakadetect at hindi nila namalayan hanggang sa bumagsak na ang mga bomba. Ang strike na ito ay nag-setback sa nuclear program ng Iran ng maraming taon. Ito rin ay nagpakita ng isang kakayahan na wala sa ibang bansa sa mundo. Ang ability ng umatake ng malalim sa depensadong teritoryo ng walang babala at mayroong nakamamanghang precision. At narito ang natutunan ng Iran noong gabi na yun. Hindi sapat ang kanilang air defense. Kaya ngayon tinatakpan nila ng lupa ang mga pasukan ng Isfahan, parehong taktika na sinubukan nila sa Fordo bago ang Midnight Hammer. Naglagay sila ng mga lupa sa mga tunnel upang pigilan ng commando raid o bunker buster bomb na pumasok. Subalit narito talaga ang problema. Ang US Air Force ay mayroong dalang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 pound bomb na espesyal na ginawa upang wasakin ang mga underground facilities. Hindi hihinto ang lupa, hindi hihinto ang konkreto. Ang sandata na ito ay literal na ginawa upang basagin ang matitibay na bunker na nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung magtatakip ka ng lupa sa pasukan mo, parang naglagay ka ng screen door sa isang submarine. Nakagagaan man ng pakiramdam pero hindi talaga ito nakakatulong. At ngayon, habang naka-schedule ang talk bukas, humaharap ang Iran sa isang mahirap na pagpili. Makipag-ayos mula sa posisyong ng matinding kahinaan o isugal ang isa na namang Midnight Hammer. Pero sa pagkakataon na ito, laban sa isang pangulo na malinaw na gusto niyang tapusin ang laban. Sa loob lamang ng ilang oras, uupo na ang mga opisyal ng Amerika at Iran para sa tinatawag ng marami na last-ditch effort upang maiwasan ang digmaan. Si US Special Envoy Steve Witkoff at Senior Advisor Jared Kushner ay patuloy na umiikot sa region.
Nakikipag-meeting kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at kumukonsulta sa Prime Minister ng Qatar. Ang framework na nasa mesa na iminumungkahi ng Turkey, Qatar at Egypt ay naglalaman ng walang kapantay na mga demand para sa Iran. At ito ang walang uranium enrichment sa loob ng 3 taon at pagkatapos nga nito, limitado ang enrichment sa mas mababa sa 1.5%. Lahat ng highly enriched uranium kasama ang 440 kg na enriched hanggang 60% ay ililipat sa isang third country. Walang transfer ng armas at technology sa mga regional ally. Walang first use ng ballistic missile at isang non-aggression agreement sa Washington. Ito mismo ay malaki, talagang napakalaki, at talagang hindi ito simpleng negotiation. Ito ay isang pagkakataon upang pigilan ang isang digmaang kayang baguhin ang muka ng Middle East bago pa man magsimula ang aksyon. Ang mga bagay na ito ay talagang malaki. Hindi pa kailanman pumayag ang Iran sa ganitong kahigpit na terms kahit noong 2015 nuclear deal pa. Subalit malinaw si Secretary of State na si Marco Rubio, hindi lang nuclear ang usapan. Para talagang magbunga ang usapin, kailangan kasama talaga ang ilang mahalagang bagay. Ang saklaw ng kanilang ballistic missile, ang sponsorship ng mga terrorist organization sa region at ang nuclear program. At idagdag mo na rin ang pagtrato sa kanilang mga sariling citizen. At ibig sabihin, gusto ng Amerika ang lahat. Samantala sa posisyon naman ng Iran, sinabi nila na ang pag-uusap ay exclusive lamang para sa nuclear program at sanction relief. Hindi nila tatanggapin ang negotiation tungkol sa mga missile o mga regional proxies. At ito ang agwat na kailangang tuloyin sa susunod na 48 hours. At base na rin sa mga nakikita natin, talagang maliit talaga ang tsansa. Hindi na naghihintay ang Israel upang malaman ang mga susunod na mangyayari. Nakaraan, binisita ng Israeli Air Force Commander General Tolar Bar ang isang Iron Dome battery, dala ang malinaw na mensahe. Nasa manipis na linya na tayo sa pagitan ng preparedness at attack. Isang dramatikong weekend ang naghihintay sa reyon. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng Israel na hayagang pinayuan ng Estados Unidos ang Jerusalem na huwag gumawa ng unilateral military action laban sa Iran habang nagpapatuloy ang negotiation. Subalit tandaan natin ang nangyari noong June noong nakaraang taon. Umatake ang Israel sa Iran kahit habang nakikipag-usap ang Washington sa Iran at ito ang nagpasimula ng 12-day war. Walang tiyak na nakakaalam kung mananatili sa sideline ang Israel sa pagkakataon na ito. Ngayon, gawin natin ang match sa ultimatum ng Iran. Nagbanta si General Deji na tatamaan ng Israel at bawat US base sa Middle East. At kung susubukan nga nila, narito ang sitwasyon. Mayroong humigit kumulang 3,000 ballistic missile ang Iran ng iba't ibang uri. Ang kanilang pinaka-precise, ang Fatih 110 at Despon missile ay mayroong range hanggang 1,000 km. Mukhang impressive hanggang malaman mo kung ano ang kanilang kaharapin. Ang Abraham Lincoln Carrier Strike Group lang, halimbawa ay mayroong SPY-6 radar system na kayang subaybayan ng daang-daang target ang sabay-sabay. Mayroong ding SM-6 missile na kayang intercept ng ballistic missile sa layo ng mahigit 150 nautical miles. At ang Aegis Combat System ay combat proven na laban sa mga missile attack ng Houthi sa Red Sea. Dagdag pa rito ang land-based Patriot batteries, FAD system na bagong dumating, at iba pang multi-layer defenses eksaktong idinisenyo para sa ganitong senaryo. At para sa perspective, noong nakaraang Iranian attack sa Israel nang maglungsad ang Iran ng mahigit 300 missile at drone, na-intercept ng pinagsamang US, Israeli, British, French at Jordanian air defenses ang marami sa mga ito. Ibig sabihin, tila halos wala ring nakalusot. Ngayon, isipin mo itong muli. Sinubukan mong gawin yon pero haharapin mo ang isang carrier strike group na naka-alerto ng full battle station. Suportado ng mga land-based air defense, F-35 stealth fighter na naghahanap ng mga launch site mo at B-2 bombers na handang wasakin ng mga pabrika ng missile mo sa loob lamang ng ilang oras. Yan mismo ang matematika na piniling baliwalain ni General Degi. At narito ang huling piraso ng chessboard sa sitwasyon na ito. Sa kailaliman ng Iranian Sea, hindi natin eksaktong alam kung saan dahil yun na nga ang punto, may mga American submarine na nakadeploy. May mga Virginia-class attack submarine na may daladalang Tomahawk cruise missile at posibleng mayroong Ohio-class guided missile submarine na mayroong dalang 154 Tomahawk bawat isa. Ang military ng Iran ay hindi kayang hanapin ng mga ito. Hindi kayang sundan at talagang hindi kayang pigilan. Kapag sinabi ng IRGC na madali lang nilang maabot ang mga base ng Amerika, kalahati lang dito ang totoo. Alam nila kung nasaan ang mga base pero hindi nila binabanggit na ang mga submarine ng Amerika ay mayroong access sa buong baybayin nila at wala silang magagawa tungkol dito. Sa loob ng susunod na 24 oras, malalaman natin kung may tsansa pa ba ang diplomasya o kung tuluyan na nga bang papasok ang Middle East sa isa pang malupit na digmaan. Ang Pangulo mismo ng Amerika ay talagang malinaw na inihayag ang kanyang posisyon. Sa isang talumpati sa National Prayer Breakfast, sinabi nila na sila ay nagne-negotiate pa. Ayaw nilang tamaan namin sila. Ayaw nila sa amin, may malaking armada kami pupunta roon.
Dagdag pa ni White House Press Secretary Caroline Leavitt, habang nagpapatuloy ang negotiation, magandang ipaalala sa Iranian regime na ang Pangulo ay maaaring maraming opsyon bilang Commander-in-Chief ng pinakamakapangyarihang military sa kasaysayan ng mundo. Pinili ng Iran na tumugon gamit ang mga banta, ultimatum at pangakong paalisin ng Amerika sa reyon at nakalimutan nila kung sino ang kanilang kinakaharap. Ito ang parehong militar na nagpatupad ng Operation Midnight Hammer sa loob lamang ng 24 hours. Ito ang parehong Navy na nagpapanatili ng freedom of navigation sa Persian Gulf ng mahigit 40 taon. Ito ang parehong puwersa na nakapaghuli ng isang diktador sa Venezuela nang hindi nawala ng kahit isang American life. Nang sabihin ni Admiral Codel na ang Amerika overmatch Iran significantly, hindi talaga siya naliligaw. Hindi yun pagkakamali, yan ay isang katotohanan ng alam ng bawat intel agency sa buong mundo. Sinabi ng Iran sa Amerika na pumili kayo, kompromiso o digmaan, kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga banta, baka mamalayan nila na si Amerika ay napili na ang kanilang sarili. Ngayon, sa mga susunod na 2 araw, ang bawat galaw, ang bawat desisyon, at bawat salita ay mayroong potensyal na magbukas ng bagong kabanata sa reyon. Ang Iran ay dumadana sa matinding pressure sa loob ng kanilang bansa. Ang ekonomiya ay patuloy na bumabagsak, protesta talaga ay lumalakas, at ang bawat banta nila ay sinusuri ng buong mundo. Sa kabilang banda, ang Amerika ay nakahanda na ang mga carrier strike group sa Arabian Sea, stealth fighter sa Himpapawid, at submarine sa kailaliman ng dagat, lahat ay handang pumutok sa loob lamang ng ilang minuto kung kinakailangan. Ang Israel, Saudi Arabia, at di pa pang Gulf State ay hindi lamang nagbabantay, sila rin ay nakahanda na sa posibleng ripple effect ng anumang hakbang. Ang bawat missile, ang bawat taktika, at bawat diplomatiko na desisyon ay mayroong malaking implication, hindi lamang para sa Iran o US, kundi para sa security at katatagan ng buong reyon. At kung mabigo ang negotiation, maaaring makita natin ang isa pang mabilis at marasa escalation, isang conflict na mayroong epekto sa buong Middle East, sa global oil market at pandaigdigang security. Subalit kung magtagumpay ang diplomasya, maaaring maging isang historical at tagumpay ito. Pagpapakita ng lakas, disiplina at kakayahan ng US at ng mga kaalyado nito na ipanatili ang kapayapaan sa gitna ng isang matinding geopolitical tensions. Ang susunod na 48 oras ay hindi lamang tungkol sa Iran o US, ito ay pagsubok sa buong reyon at bawat mata sa mundo ay nakatuon sa ibabaw ng lamesa.